Finals na po dito sa ginaganap na Naroditsky Memorial Rapid and Blitz Tournament. Nagkaroon po sila ng qualifying event at Swiss system yun. Ngayon, top 10 napunta sa finals na kung saan magra-round robin. Mabigat din po yung lineup. Andyan po si Wesley Hikaru, sila Sindarov, sila Mukudin, sila Boris Gilfan, at iba pa pong manlalaro. Ngayon, tutukan natin yung laban ni Wesley at ni Hikaru. Dami po kasing brilliant sacrifice dito. Ano po bang nangyari? Puti po si Hikaru, ang tinira niya C4. Na sinagot naman ni Wesley ng E6 na kung saan nag D4, D5, Knight F3, and then Knight lang po sa may F6 na napunta po sa Queen's Gambit decline. Ang time control po pala nila 3 minutes plus 2 second increment. Over the board po ito na ginaganap sa may Charlotte, USA. Ang tinira po pagka Knight F6, nag-Knight to C3, naging parang decline na 3 knights na tinira ni Wesley ng C5. Medyo agresibo. Ang tawag po dyan, 3 knights semi-tarash. Paborito ni Wesley, so yan. Pagka C5, nag-E3 si Hikaru na sinagot ng capture agad sa may C4. Of course, kinapture yan, binawi. And then A6, naging Queen's Gambit accepted. Classical defense. Ganun po ang nangyari, no? So, pagka E6 po, nag-castling yan, B5, yan naman talaga idea niyan, hinahataw po yung bishop sa C4, napatras po yan, and then nag-develop bishop B7 na sinagot ng queen to E2, astig yung queen to E2 eh. Talagang gumalaw po yung reyna para papalitan niya ng torre later on. Ngayon, pagkatira po niyan, nag-knight to C6 si Wesley. Linagyan ng engine ng question mark. Pero ibalik ko lang, no? Hindi naman po yun ganun kasagwa. Ang main line lang po kasi dito is knight B to D7. Develop din ng kabayo. Ang pinagkaiba po niyan, pag dito kasi yung knight, natakpan po yung bishop. Pag dito po yung knight, mas aktibo po siya. Nakadepensa dito. Dito po kasi, nakadepensa siya dito, pero naharangan niya yung bishop. At least dito, dalawa nakuha niya eh. Dalawa nakuha niya, tapos walang harang yung bishop. Anyway, ang sinagot nga is knight to C6 instead of knight to D7. Na tinirahan na ng rook to D1. And then C4, yung pala yung plano. Kaya niya po inokay na nandito instead of nandito kasi magsi-C4 pala siya. Kasi kung magsi-C4 ka, pupunta dito yung bishop. Later on, pwede kang tumalon dito. Wala kasi yun kung nandito yung kabayo sa D7 eh. Anyway, pagkatulak po ng pawn, umatras po sa C2 na sinagot ng bishop to E7 lang. Actually, ang main line knight to B4 eh. Pero bishop E7 lang tinira ni Wesley at yung oras sila pantay na pantay. Tingnan nyo, parehong-pareho. Ang ginawa naman ni Hikaru, oy, ayan na, dahil natakpan naman yung bishop, walang masyadong pressure na binibigay, abay, kunin na natin yung sentro, yung king na kasi hindi pa nakakasling eh. So pagkakuha ng sentro, saka po tumalon yung kabayo. Abay, novelty na pala yan. Ibalik ko lang po, ang nangyari kasi before, nagcastling queen C7. Pero si Wesley, tumira na nga ng novelty, knight to B4 ang pinawalan. Hinataw niya po yung bishop na umatras, of course. At pagkatras, sinagot lang ni Wesley ng knight to D3. Medyo mabibigla ka dyan, coach, pinakain yung pawn. Anong mangyayari? Kasi libre capture takes the one pawn up. Lahat po yan planado. Kasi po may B4. At pagka B4, gumalaw yung kabayo, libre to. Yun yung pinakaplano ni West na, syempre, nakita ni Hikaru, ang ginawa niya nag-A3. Mali daw po ang A3. Ang tamang tira daw po is, kung hindi ka mag-bishop G1, ay kainin mo na lang, sige, iganon mo na. Kaso, nag-A3. Pagka A3, kinapture yung C1. Pinawi ng tore. Ang ending, nagkaroon ng pair of bishops si Wesley, kaya slightly better na siya. So, slightly better siya. Pagdating sa oras, dikit pa rin. Nag-castling si Wesley na sinagot po ng rook to D1, activating the rook. Tumira ng rook to E8. Abay, inaantabayanan yung D5. Kasi pag D5 mo, capture takes to, mabubuksan to eh. Tapos may mga discovery, kain, no? Kaya hindi po maitulak. Ang ginawa, nag-H3 na lang. Tamang kunat lang. Ang nakikita kong plano ni Hikaru, hindi mo maitulak yung D5. Baka ang plaplanuhin niya, mag-E5. Kasi pag nag-E5 ka, pwede dito eh. Tapos dito iikot. Dahil nag-H3 ka, pag punta dito, medyo maalangan yung kabayo, no? Ang ginawa po ni Wesley, nag-Queen to B6. Na, tinira ng bishop C2. Dinevelop mo na yung bishop para mag-connect yung tore.
na sinagot ng rook to d8 na. Pagka rook to d8, nag-queen to e3 lang. Ito pong si Hikaru, tamang dumidepensa lang siya dito, no? Hindi niya pa kasi pwedeng itulak dahil may ticks, no? Tapos makaka-capture dun later on. So anyway, nag-bishop to f8. Ito pong si Wesley, talagang sabi niya, sige, itulak mo, kain, capture, takes, tapos libre. Ganun yung gusto mangyari. Kaya ang ginawa, nag-queen to f4. By commending-kending lang yung Reyna. Eto medyo aktibo na. May mga idea siguro. Mamaya pwedeng tumalon dito, tulak, tapos kain dito. No? Basta lumakas yung Reyna. Kanina nakadepensa lang eh. Anyway, Wesley inantabayan na agad. Huwag kang tatalon. Babantayan kita, sir. Pagka h6, abay g4. Talagang gustong itulak. Ituloy ang plano. Pero ang problema niya, nag-create yan ng weakness. Lalakas mamaya yung bishop dito. Ang ginawa ni Wesley, sabi niya, coach, sabi mo kasi malakas yung bishop, nakaharang naman. Sabi ni Wesley, puwersahin natin siyang itulak yan. Bishop to d6. Di ba? Ina-activate yung bishop doon. Ngayon, pwede ka namang umatras. Kaso mawawala na yung pinaka-idea ng g4, di ba? Sabi ni Caro, ba't ko i-atras? Pwede ko naman siya i-port. Ayun, no? Diba? Napuwersang itulak ngayon. Yan, bakit ginawa ni Wesley so yan? Di ba mawa one piece down? Hindi. Kasi pwede mag-bishop to b8 lang. Na kung saan hindi mo naman makapture, nakapin yung Reyna. Anong maganda for the side of West? Eto na yung sinasabi ko. Mawi-weaken po yung diagonal na ito. Medyo goods yan for the side of Wesley. So, anyway, pagka bishop to b8, ang ginawa ni Hikaru, nag-g5. Nako, mali. Blunder daw. Kasi magkakaroon ng magagandang brilliant sacrifice dito eh. Anyway, balik lang po natin muna bago natin ituloy yun. Ang pinapatira po ng engine, iuwi mo na. Tanggapin mo na. Na hindi maganda yung idea na g5. Pero Hikaru sabi niya, pipilitin ko to. Oh, gandang tingnan eh. So pagka g5, well, if you start to capture the pawn, knight takes dito, knight moves away, may capture dito, halos mamati ka boy. Ganun mangyayari. Pero mali pala yan dahil dito po sa sundot na tira ni Wesley, queen to c6, napakagandang tira mga sir. Pinapakain yung Yoka baby, pero may capture doon. Yung knight hindi ka makagalaw, baka mamati doon eh. Di ba? Hindi makagalaw. So, ang ginawa po ni Hikaru, d5, huwag kang magulo. Ito, baragin natin o harangan natin yung diagonal na yan, no? So, ang ginawa naman ni Wesley, kinapture po yan ng kabayo. Pagka-takes ng kabayo, kinapture, and then nag-rook takes. At pagka-rook takes, nag-rook lang po sa may iwan. Kasi may threat si Wesley, kakainin niya eh. Tapos ito, lakas. So, at least dito nakaharang pa, di ba? Anyway, pagkatira po ng rook iwan, ito na. Napakatinding brilliant sacrifice. Dumipensa eh. Diba? Dumipensa. Sabi ni Wesley, dahil mong depensa, ba't kailangan mo depensahan? Isa, dalawa, tatlo. Dinipensahan mo pa. Eto na nga. Sabi ni Wesley, wala akong pakialam kahit dagdagan mo pa yan. 1,000,000. 1,000,000. Kainin ko pa rin yan. Ayun, no, brilliant sacrifice mga sir. No, kasi may dalawang atake sa kayong bishop dito. Kahit tatlo defender mo, ang pinaka-tema niyan, hindi pwedeng kainin ng kabayo dahil mati ka dito. Lakas oh. Diba? Pag kinapture mo naman ang torre, na yun na nga yung nangyari, bishop takes. Pag kinapture mo ito, may capture pa rin dito. Pag kinapture mo ng kabayo, mati ka nga. Ayan, no? Kaya napilitan si Hikaru, sabi niya, nag-brilliant ka. Abay, pasado din akong gumawa ng kalokohan. Instead na kainin, no? Kasi pag kinain mo, capture, halos mamate. Pag umiwas ka naman, ito po kakainin, halos mamate. Bay, meron pang panggulo si Hikaru. Queen takes sa may F7. Ewan ko ba't hindi lagyan ng brilliant sacrifice yan. Pero napakagandang idea. Pagka takes mo dito, takes. O, di ba? Pagkatakbo mo, capture. O, na-port kasi, di ba? So, ang ending, ganyan, kinapture, takes. Ang ending, winning pa rin si Wesley kasi 1 pawn up. Pero 1 pawn up na lang. Kanina kasi halos minamati na siya. Diba? So, 1 pawn up pa rin si Wesley, rook and bishop endgame. Nag-king move, nag-bishop doon, nag-rook, ayun na, ginamit na ito rin, papasok na, inatake yung bishop, oops, kumounter lang doon. Hindi pwedeng basta kainin dahil babagsak, malilimas yung pawn, may pass pawn agad. Ang ginawa po is nagdepensa na sinagot ni Wesley, number 1 engine move. Kailangan nang dalin kasi sa rook endgame. Ayan, no? Kasi pagkatira nito, grabe ka passive. 1 pawn down pa. So, this is completely winning na. Pero merong problema. Yung oras nila,
mababa na. Alam niyo po ba na ang pinakamahirap na endgame sa lahat ay rook endgame? May nagsabi nga po na grandmaster, nakalimutan ko lang kung sino, na all rook endgames are draw. Kahit 1 pawn up ka pa. Mahirap kasi siyang laruin at i-calculate. Medyo mahaba-haba yung kailangan mong tingnan ng mga variation. Kaya pag mababa ang oras, time pressure, nagkakagulo pa ang mundo. Anyway, nag-king to f6, activating the king, lumapit yung king para king to c3, depensa yung pawn. Nag-a5 naman si Wesley, tulak para siguro magkikreate siya ng pass pawn later on na sinagot po ng king to e3. Ngayon, bakit hindi po siya nag-c3? Pag nag-C3 ka kasi, hindi ka naman makapasok, magro-rook to D1. Ayan, no? Kaya ganun ang ginawa. Balik tayo doon. Ang ginawa po is nag-king move. Pagka-king move, chinek. Tumakbo doon, chinek na naman. No? Hindi nag-king C3 yan, mate. Kaya nag-king C5. Check na naman. Gumanon. At ayan na nga po. Lamang pa rin si Wesley pero humirap pa. Kasi yung king naging aktibo, may pressure doon. Wala pa silang oras. 25 seconds na lang. Umangat yung tore. Umatake sa pawn. Nagganon lang, pinakain lang, blunder, oh. Ngayon, hindi kinapture ni Wesley Soyan. With 23 seconds on the clock, taking the pawn is a bit too risky. Baka matablahan ka pa. Kasi nga, pag kinapture mo yan, may takes ka dito. Makakapture naman yun. Makakapture din yung mga pawn, no? Oh. So, magkakapalit-palit. It turns out still winning dahil 1 pawn na, pero mahirap kasi ma-evaluate yan ng tama pag wala kang oras eh. Kaya po ang ginawa is nag-rook to e3, nag-h5 lang. Pagka h5, nag-h4 naman. Ayan, kung pulang-pula na. Pareho sila ng evaluation, hindi ito pwedeng kainin. Mga super GM yan guys, pero nagkakamali sa ganyan. Even Magnus nagkakamali pag ganyan ang position rook endgame. Minsan ang hirap evaluate. Kala mo winning na pero hindi pa eh. Anyway, pagkatira po ng h4, nag-rook to d5 na sinagot ng rook to f3. Nag-king move lang si Wesley. Umilalim yung tore, pumasok na yung reyna. Umatake ng pawn, dinipensahan. Chinek, commending yung king. Nag-rook doon, anong pinakaplano? Dito. Dito ba? Anyway, ang ginawa is nag-rook doon na kung saan, yung pala, atake siya dito. Ganun pa rin yung tema, pinapakain to pero lilimas doon eh. Anyway, ang ginawa is nag-king move na si Wesley. Sige, sa'yo na yan. Ang mangyayari kasi pag kinapture mo to, di ba? Lalapit na ganun. Ayun, tapos pwedeng tulak, capture dito, ganun. Tapos ito, pass pawn. So, ang ginawa po is nag-rook takes. Kinapture pa rin. At ayun na nga nangyari. Nangyari pala. Anyway, Chumek, ayun na, umangat. So, equal na yung pawn. Pero ang problema ng white, yung tore useless. Kasi dinidepensahan niya to, pati to. No? Ang nangyari, nag-F4. Pagka F4, kinapture lang eh. At pagka takes, kinapture, T-next lang ulit. So ito po, completely winning na. Sabihin na natin, yes, bumagsak po yung B5. Pero may outside pass pawn dito and the rook still have to depend upon throughout the game. Yun po ang nangyari. Pagka rook takes po sa h4, nag-rook move, syempre gagalaw na po yung tore. Kailangan niyang maitulak yung kanyang pass pawn. Binantayan po yan, tinulak pa rin. Pagkatulak, move, inatake tore, gumalaw lang. Pagkagalaw, nag-king move na naman. Tapos tinulak lang guys, pinakain, libre Pag kinapture mo kasi, capture ito. Tapos ang bilis, walang awat. Pag chumek ka dito, isa pampon. Ang bilis, walang awat yung mga pawn, no? Kaya po ang ginawa niyan, nag-king move lang. Nag-rook behind na. Pagka rook behind, halos masugswang. So ang ginawa po is nag-king move ulit. Kasi pag gumalaw yung tore pababa, kain to. Pag pumunta ka dito, tulak di ba? Kaya king move lang ay titira. C3. Pagka C3 kinapture, tapos nag-resign Bakit po nag-resign? Kasi kakainin lang to. Ano ngayon coach, 1 pawn down, ganun pa rin. Hindi ganun pa rin kasi lapit capture, dalawa na yan At dahil doon, ngisay na yan. Kaya nga po, ito pong si Ikaru, naparesign ang tanong. Nako po, napakaganda ng laro ni Wesley, no? Ang tanong, pinutol ko. Ang tanong, anong nangyari? Ang performance ni Wesley, umaati kabungbong. Ito, papakita ko sa inyo. 7 out of 9. Tingnan nyo, tinalo niya si Bian round 1. May talo siya isa kay Andy Woodward Pero, ayun tingnan nyo, last 4 games, winasiwas niya lang. 4-0. Actually, last 6 games, 5.5 ang score niya. Medyo 1.5 out of 3. Tapos last 6 games, 5.5 in straight. Diba? So, champion na ba yan?
Ang malupit, hindi. Ito po ang standing. Ang nag-champion, si Sindarov. Bakit? Unlike Wesley may talong isa, si Sindarov, ito po, ayan o. Walang talo at umiscore ng 7.5 out of 9. Actually, may chance pa mag-champion sana si Wesley last round kung tinalo ni Hikaru. Ito pong si Sindarov. Pero tingnan nyo ginawa ni Hikaru, walang walang kalatoy-latoy. Talagang bahala ka na dyan. Champion ka na Sindarov. Hindi ko na ito pipilitin. Tingnan nyo ginawa. Oh. Pumunta lang sa drawish na linya na to. Hindi na nilaro. Di ba? Hindi na nilaro. Talagang wali na. Itabla na natin. At dahil doon, nag-easy champion si Sindarov. Kulit ni Hikaru, hindi nagpilit eh. Hindi man lang kinampihan yung kanyang teammate. No? Anyway, blitz event lang naman ito. At yun po ang naging final standing sa kanilang bakbakan. Anyway, at yun po ang nangyari sa kanilang bakbakan. By the way, siguro mas maganda tingnan natin yung pinakakabuuan ng pangyayari. Kasi tinignan lang natin yung blitz. Punta po tayo sa pinaka-torneo mismo, no? Ito po yung pinaka-torneo eh. Marami po yan eh. Parang tatlong event. Tatlong event to eh, no? So may blitz, may rapid, tas may creator. Ito yung creator para po sa mga, alam niyo naman kasi si Naroditsky is content creator yan eh, no? O mga content creator yung mga naglaban-laban. Ang nag-champion dyan, si John Bartholomew. Ayan, no? 9 out of 9. Grabe, no? Pinerfect. Pinerfect niya. Anyway, meron din pong rapid event. Sa rapid event, ito po ang nangyari. Ang nangyari sa rapid event, si Arabint ang ang pumatak ng gusto. Ito po, ayan no. Si Arabint ang 6 points tapos si Rapid 6 points din. Ito pong si Sindarov. Ngayon naglaban po sila eh, nag-playoff sila. So ang nanalo po is si Sindarov sa akin pong pagkakaalam. Ayan, hindi, Sindarov pala talaga. Ngayon nasan si Wesley? Ayun si Wesley. Si Wesley so po kasi ito nangyari kay Wesley. May talo siyang isa kay GM7 kanin. Pero maganda naman yung performance overall. Yun nga lang, may tabla siyang dalawa eh. So, 5 out of 7. Yun ang nangyari kay Wesley. Pagdating naman po sa Blitz na kung saan Swiss system, pakita na natin lahat, no? Para at least, ayan, no? Ito sa Swiss system, ang nanalo after 11 rounds, si Hikaru. Kaso ano lang to, qualifying for the finals eh. Yung top 10, ayan, top 10, pumasok yun sa finals. So, iba nagtabla-tabla lang siguro dyan. Hikaru ang nag-champion, 8.5, tapos maraming 8 points. So, may pumasok pa kang 7.5. Muntik pa walang malaglag tong si Sindarov. Ayan po mga kasali, lalakas din ang kasali. Oh. Di ba? Andrew Tang, Dominguez. Malalakas din yung kasali, pero hindi sila pumasok sa Blitz Finals. Andyan din pala si Ivanchuk, no? Si Oparin. Oh, Ivan Caruana naglaro, hindi lang pumasok sa finals. Okay, Hindi pumasok sa finals si Caruana eh. Maraming kasali, no? Ang daming kasali pala. Okay. Ang dami palang kasali sa Blitz, no? Yun nga lang yung finals kasi, ang naging lineup, ito po yung finals eh, no? Blitz finals, ito po yung naging lineup po, yung top 10. So, si Sindarov, Wesley, ayan na nga po sila, Hikaru, Mukudin, Boris Kelpan, Sam Sabihan. Alright, so yan po ang naging kabuuan ng torneo. Ayan, marami pong salamat sa inyo pong panonood. Anyway, abangan po natin yung mga susunod na laban ni Wesley. Abangan nyo din po yung mga susunod na tournament ni analyze natin. Magkakaroon po ng torneo dito this coming July na kung saan mandaming Pinoy nakasali. Ako po hindi ako makakalaro kasi
4 na estudyante ko maglalaro. Mahirap maglaro ng sabay kasi wala kang time to prepare. Anyway, marami pong salamat sa inyong suporta. Huwag niyo pong kalimutan na suportahan po yung aking chess app, Biyeron Chess Coach application. Nasa may Google Play Store, and for some reason, nahihirapan po kami sa may Apple Store. May inaayos-ayos pa rin kami doon. Medyo tagal na, no? 2 buwan na yung Apple Store, di pa rin namin maayos eh. Nahirapan yung aking developer. Ewan ko kung anong problema. Tagal eh. Pero hintayin nyo lang po at lalabas na po yun. Okay? Muli ito pa yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you po ulit. That little mouse, 'cause I'm an albatross.